Yan, oh. Panawagan sa lahat ng mga kagalang-galang na congressman. 3 months to 4 months na. Kagalang-galang pa naman kayo. Kayo yung mga binoto ng mga tao. Ang isyo hanggang ngayon wala pang solusyon. Trilyon ang perang nawawala. Hindi nyo ba nakikita? Bingi ba kayo? Makapangyarihan kayo. Si Ombudsman Boyeng Remulla, ang pinakamakapangyarihang mama sa Pilipinas. At saka si Romualdez. At saka yung chief ng lahat, ang ating presidente, na siya ang nagbulgar ng lahat ng simula ng ito. Ngunit hanggang ngayon, inaabangan ng mga tao ang aksyon niya o trabaho niya na sinasabi niya. Napakapangyarihan nila. Pati yung mga congressman, umiikot lang sila sa sarili nilang mga kwento. Hanggang ngayon, yung isang mukha na sinasabi nating karumal-dumal na krimen ang ginawa ng pagnanakaw. Kung sino man yun, bakit wala pa silang naipapakulong? So, anong aksyon ang inaabangan ng taong bayan? Saan tayo kukuha ng solusyon kundi sa mga taong gobyerno, di ba? Sa makapangyarihang tao ng gobyerno, simula sa kataas-taasang posisyon, sa ombudsman, sa DOJ, sa mga congressman, sa mga senador. Ano bang gusto ninyo? Kami na lang ng mga mahihirap ang kikilos para maipakulong namin yan at mahuli? Kayo na mga makapangyarihan, subukan nyo muna bago kami. Hindi nyo nga magawa na mas makapangyarihan kayo eh. Tapos kami pa kaya? Wala kaming pera, walang power, walang posisyon, walang koneksyon. Paano namin mahuli kung kayo mismo na mas makapangyarihan, may pera, may power, may posisyon, hindi nyo kayang magawa? Paano pa kami? Sige nga. Ngayon, kami na mga bumuto sa inyo, umaasa sa inyo, aabutan na kayo ng Duterte administrasyon ulit sa 2028. Wala pa rin kayong ni isa na patunayan. Ano yun? Drawing? Oh, sige nga. Paano nyo sasabihin sa amin na kami maniwala? So, bigyan nyo kami ng proof na talagang nagtatrabaho kayong lahat. Dahil nakikita namin, kapag umpo si Sara Duterte, sigurado lahat kayo ay ipapatrabaho. Ganun yan.